for the nomination of the officials of our PFP. Viva Boche! Viva Boche! Ang Partido Federal ng Pilipinas ay isang partido politikal sa Pilipinas na tinatag noong 2019. Ang partido ay pinamumunuan ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na naging Pangulo ng Pilipinas noong 2022. At ngayong araw sila ay nandito para sila ay pipili ng kanilang maging presidente sa Manila Council. Ito guys, panoorin natin. Partido Federal ng Pilipinas, nire-reiterate ko kung palagi yung ating samahan in accordance with the Constitution and bylaws. Okay po ba? Ngayon naman po, sa mga sumandaling dito, maganda po kayong lahat because the floor is now open for the nomination of the officials of our PFP. Okay po ba? Ready na po tayo. So, bali election to ng Partido Federal. To nominate the position of the President of PFP. Okay? I hereby nominate Ma'am Yoli as the President of the Partido Federal ng Pilipinas, Manila Chapter. Is there any objection? Tayo mga district president. Magkakaroon po tayo ng mga district president. Mag-a-appoint po tayo. District president, vice president. May mga meron po tayo. Bless ka pa rin. Kita Carmen. Bless ka na doon. So, ito po yung mga new elected officer ng Partido Federal. Ngayon, na pwede po ba natin gawin siya ang chairman natin ng Partido Federal ng Pilipinas dito sa Luzon ng Manila? Okay. So, ganito po. Sa ngayon po, pwede ko muna sabi ko muna yung mga district coordinators natin. Lahat po ng district coordinators, district 1 to 6. Mga district president, mga district coordinator na. Pwede ko kayo makausap. Lahat. Nagpapasalamat po kami lahat na natin ito sa opisyalis ng Partido Federal ng Pilipinas sa inyong pagtanong dito sa ating pagtulong. Asahan niyo po na ang aming tulong ay ang tulong namin ibigay para sa lahat. Humingi rin po kami sa inyo lahat ng tiwala po namin na ibigay na ay magtitiwala niyo rin po sa amin. Para may katatanong kayo po natin lahat sa ating Partido Federal ng Pilipinas. At ang napag-isang po natin, pag-iwag namin sinilin sa inyo, nakapag-ikit ang pinagpili ko sa Partido Federal ng Pilipinas ay walang iba, ang ating mayorang bahan ng mundo. Agree po ba kayo lahat? Palakpak po tayo lahat. Para
sa mga taga-Manileño. Hindi lang po sa Manileño eh. Sa buong Pilipinas po, umiikot si Ma'am Mara Tamundo. Kaya po, sa pagtulong natin dito sa Partido Federal ng Pilipinas, naririto po si Ma'am Mara Tamundo para tayo po ay suportahan din niya. At malaking tulong po ito para sa ating lahat. Maraming po salamat. Meron din po akong message to all of you. Election 2025 is forthcoming. Pinaghahandaan po natin yan. Ayun naman po ay kasapi dito sa Partido Federal ng Pilipinas, di po ba? Hindi lamang po naman Partido Federal ng Pilipinas ang minamahal ng ating si Superhero Mara Tamundong. Halos lahat ng mga loyalista, nandyan po yung One Movement, nandyan po yung different organization na talagang full support ang ibinibigay sa ating superhero. With more reason kung bakit po tayo naririto ngayon upang ang bawat isa po sa atin sa ngayon ay mag-prepare din po sa darating na laban po natin. Unang-una po, sa lahat po ng ready po tayo sa lahat ng laban. Dahil ganyan po ang katangian ng ating Super Mara Tamundong. A very brave woman, but kind-hearted, and a very, very generous woman. Actually, ang pagkakakilala po namin kay Superhero Mara Tamundong after the election of 2022, siya po ay talagang original at legitimate na kamiyembro ng Partido Federal ng Pilipinas. After the election, siya lamang din po ang nakita nating bumaba kaagad, nagsilbi po sa ating mga senior citizen as a senior citizens advocate. That's why siya nga po ay naturingang superhero ng mga senior citizens. Sa lahat po ng mga kasaping kumandidato sa Partido Federal ng Pilipinas, there is only one person na nagsilbi po talaga until now. Alam naman po natin lahat yan. So, kung darating na ang ating laban, tayo po ba ay nakahandang lahat as para ating ipaglaban ang kaisa-isang superhero natin, si Super Mara Tamundong? Okay po ba? Okay po, lahat overwhelming po dapat. So, ang lahat naman po, hindi lang naman po itong mga marami lang po tayong pagpupulong, di po ba? So, ready po tayo sa ating po mga next activities. Malapit na po ang filing, di po ba? So, alam niyo po ba, the choice is ours. Sino po ba ang may gustong gumanda? Maging City of Dreams ang Manila. Sabi nga natin, let us make Manila great again. And we want a change. Pagbabago. At ang pagbabago niyan, change is Superhero Mara Tamundong. Ito ba? Ito po ang mag-aangat ng antas ng mga kabuhayan ng ating mga sapagkat tayo pong lahat ay Manileño. Therefore, wala po akong nakikitang, hindi naman po sa kagano dahil nasa atin po si Mamara, sa lahat po ng lumalabas na ngayon, nag-a-aspire na paguri, wala po akong nakikita. Isa lamang po ang alam kong makapagbabago sa lungsod ng Maynila. Yan po ang ating kinalalaban na Mayora Mara Tamundong for 2025. Oh. Let us have a secure future for each and every one of us and our family. Mara Tamundong for 2025. Okay po. Maraming pong salamat sa ating lahat.
May isang talo, sana po lose. Ang tulad yung talo. Sabi siya. Nakapagay sa atin yung kaya po na po, halalan, very specified, para tumulong na po. Ikaw pala po, inyo lahat po si Kagawad Karo, Barangay Mantan. Ako po, totoong nakasuporta kay Mara Talunong. Dahil siya po ay madalas po sa aming distrito na sa tutulong po. Maraming salamat po. Ano po, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Rick Garcia ng Barangay 740 Sublete. Kung kilala niyo po si dating Konsyal Josie Siska, kung po ako nakabarangay. Ngayon po, nahanan po ako ng District 5 President noong pandemic 2022 sa Kabaka, Binti. Ngayon, nagkaroon ng masalimuot na wala ang asosasyon sa buong Maynila ng mga senior. Alam mo yan ng mga taga-barangay. Chairman, dati na ubayan na ang senior citizen sa mga chairman ng barangay at secretary. Kaya kami anim na district president nag-usap-usap, nag-meeting dahil wala ng identity ng senior citizen. Unang-una, wala na kayo senior sa outcome hanggang ngayon. Hanggang sa napunta kami yung scope, pinangako niya, iupo niya si Mike Garcia. Hanggang pangako lang, mawala siya, wala sinakunan, wala pang senior head. Hanggang sa nag-brand kami kay Alex Lopez, dun sa bahay niya, parating pisko na sana magkaroon ng senior citizen na Constante. Hanggang ngayon po, wala na. Ngayon, sasabihin ba ni Isko, una na mahal yung mga senior, kayong mga apo, mag-isip kayo para sa mga lola ninyo. Diba? Kaya kami grupan kami, itinatag namin ng Integrated Association of Manila Government of Incorporated. Hindi kami nang malapit sa mga tuwing ito. Senior citizen package na kami. Eh, nandito na, dahil para makatulong kami sa Maynila na para suportahan ang maaaring tumulong sa senior citizen. Ito na si Mara Pamundo. Sana! Ayan ha? Minsan po yan. Marami nang tatanggap ang presidente daw sa District 5. Pero nga pa rin po sila ng Bishop election. Ako, meron po ako din. Alam, hinihingihan yan si Rowley. At saka alam ng mga district president. Kami yung mati sa National Commission of Senior Citizen. Kami rin ang pinapatawag ng Senior Citizen Package sa office. Kami na. Kaya kami nga rin, kami nag-resolve namin. Siguro ako, yung majority mapupunta din sa Pagkaban. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ay po, gandang umaga po sa inyo na vendor po ako dyan sa Mariledo, sa Quiapo. Ngayon po, marami pong mayor na naupo sa City Hall. Marami po, pero kami po nakakapag-anang buwan. Nung dumating po si Isko Moreno at saka si Alina Muna, hindi kita na po kami, kaya hindi po kami nakapag-anang buwan. Siyempre po, bilang manik na po, binubuhay po namin yung mga pamilya namin. Umaasa po sa amin, pinaparat po namin yung mga anak namin, mga apo namin. E ngayon dumating nga po yung ganong sitwasyon, na masyado po kami nahihirapan. Kaya patakot po kami, tapos sinuhuli po kami, pinugwa po yung mga paninda namin, tapos hindi na po sinusunod. Kaya ngayon po, siyempre, naranasan po namin yung buhay na gano'n. Ay saan pa tayo? Ito po tayo sa nakakatulong po sa atin. Kasi nakita ko naman po yung kabutihan ni Mama Mara, na talagang handa siya po
tumulong sa mga mahihirap. Hindi lang sa mga mahihirap, sa lahat po ng tao. Kasi kahit na bata o matanda, talagang mahal niya. Wala po siyang sinisino. Puro pagmamahal po ang inano natin. Aanin natin ang sardinas, aanin natin ang mga dilata. Kung wala namang pagmamahal na ibibigay sa atin, at kakakalinga. Kaya kailangan, magkaisa po tayo. Itakunin po natin. Hindi ako iyak. Hindi ako iyak. Kasi talagang bukas sa akin ako ba yung sinasabi ko dahil talaga nahihirapan ako. Kasi kaya naman panilig ako. Dahil siyempre, yung mga naranasan ko, talaga akong hirap. Pero sa ngayon, kung pagtutulong-tulungan natin ang maupo si Mamara, malaking pag-asa para sa atin. Hindi na mga vendor ang kayo tutulungan. Lahat tayo, handa niya tayo tulungan. Nakikita ko sa pagkatao niya, talagang mabuti siyang tao. Ngayon, nakita ko na siya, talagang siya na tumulong sa akin. Ipag pa natin siya yung bukoto, di ba? Ngayon, nakita ko talaga yung kabuti ni Mamara. Kaya ngayon, tayo magkaisa tayo. Iboto natin si Mamara para sa kayo ng bayan ng Maynila. Mabago naman, huwag yung puro tayo hirap. Kasi marami tayo pinubuhay, marami mga mahirap dyan na nawala ng hanap buhay. Hanggang ngayon, kaya yung iba, wala nang puhunan, ay hindi na nakakapag-alang buhay. Kaya ngayon, pagtulong-tulungan natin na mayupo natin si Mamara. Kasi kung hindi tayo magkakaisa, paano pa? Kaya, yun na lang po masasabi ko, si Mamara mapagmahal sa kapwa. Kaya kailangan mahalin din natin sa itatulong natin sa kanan. Meron na tayong kinatawin niya. Salamat po, pinapalik ko. Mga po pala si Mr. Ma'am Sacramento po, nabi po akong empleyado ng Manila City. 31 years sa service po ako. Ang dami ko na po napagdaanan ng mga mayor. Kaya po ito sis ko po, kailangan po kung makabalik sa Manila. Pag ito po nakabalik sa Manila, tandaan niyo po, ang Manila City katatakutan dahil po magkakalang po ang mga bundong empleyado. Kasi po, ilan po ba yun? Yun po, ang Manila City, mga rin po, pagtugan niyo po nun, hindi na po kayo papapasukin. Dahil naging private po, baka maibenta gusto. Di po ba? Dapat po kaya natin silang iboto. Yan po ang hindi tama. Sa pagkakano po sa 31 years in service ko po, ang Manila City ko, noong araw, maganda ang pamamalakad. Noong sila po ang po, nag-iba na po ang Maynila. Nalupag tayo sa utang. Akala mo po ba kung magkano ang utang ng Manila City? 25 billion. Billion na sisto. Umutang na, nagbenta pa. Saan po ba napunta ang pera ng City Hall? Di po ba? Mag-isip-isip po tayo. Saka yung po mga ganong pa ng mga taga-Paseco dyan. Kung meron po taga-Paseco. Sila po, kaganyan po kasi po may mga kakilala po ako ron. Yung pong dati chairman, pagkakalang po sa akin, isto sila. Sabi ko nga doon, nung pumunta po ako ron, sabi ko, mag-isip-isip po kayo. Kasi po, ang Paseco, baka po sa susunod, yan ang ibenta ni Isko Moreno. Di po ba? Baka kayo taga-Paseco, sa bangketa kayo pulutin lahat. Kasi nakabenta na naman si Isko. Kaya po tayo, ay ganyan po. Ito, aside ko naman po si Mayor Romeo, si Hani Lacuna. So, pagkakaano po siya ay Vice Mayor. Pag pinabato ito namin yan, hindi po yan ang namin sin. Kala po ibang kabayo, may pahawa, pasisabihin niyo po good morning. Hindi po may papansinin. Talaga po sila po, ang Maynila po ay sila ano po, nababalik po ang Maynila. Kaya po ito si Mamara, sa pagkakalam ko po sa kanyang pagkatao, ang sityon po, ang tao, hindi na po pupunta sa sityon pag si Mamara na po. Ang sityon na po, ang pupunta sa tao. Kaya po yan,
yan. Sapagkat sa po ang yata sa pagkakaalam ko ang mapapag-aangat sa Manileño, sa kahirapan, sa buong Maynila. Walang po namin si Pasala, Kapitán! Maraming salamat po. Maraming salamat, Ani. Kami na... Magandang umaga po sa inyo lahat. Pag-awat po sa Barangay 43, yung pinapalaking barangay sa Tumpalahan. 2016 pa. 16 years ako mag-awat. Kaya alam ko po yung mga sa city hall, kung sino yung mga tumutulong ng mga mayor. Kawawa talaga po sa Manila ang mga senior citizen. Minsan na pinapapila pa makuha lang yung mga perang galing sa kanila na matatanda na. Kaya marami nagtatanong sa akin, bakit ka murmara, Francis? Sabi ko, ba't po ng pakilabanan? Kayo alam niyo kung ano yung ginagawa ng dalawa. Si Hanin na po at si Kristo. Alam niyo na kung anong ginagawa. Kung pa rin kayo, sabi ko, hintayin yung marinig ang mga salita ni Pamara para malaman yun kung ano yung kung ano yung gusto niyong gawin sa Maynila. Diba? Patutuin to, gagawa, diba? Tinukuha yung mga kariton, tinukuha yung mga paninda, yung mga vendor na yan, nakakaawa kasi yung puhunan nila, utang lang. Diba nakikita nyo naman. Kaya, palita na. Wala na tayo, kawawa na magiging Manila pag nakapro yan, yung dalawang yan. Si Mamara, katulad na sinabi ko at salita kanina, na City Hall ang lalapit sa tao, di ba? Kaya ako, kahit maraming magalit sa amin, bakit ang mundo ako, lagi kong pinupos yan, na my day, FB ko, pinupos ko po lagi yan. Kaya walong barangay ko ang hawak ko sa amin. Kaya sabi ko nga, kaya kong pagka nagkaroon ng photos, kaya kong maglagay ng stage sa bawat barangay. Nandun ako. Ang maraming salamat sa iyo lang po. Pagkat mahawak ang mundo, wala ng palitan. Palitan at purong dalawa. Salamat.